Andito tayo sa high school covered court para makahintay para sa 5:30 na pag-alis namin dito sa Maris, papuntang Mount Banahaw. Ang mga kagrupo ko ay sina Lexter Chavez, si Kim Salazar, at si sino ba ito? At si RJ Salmorin. Oh my God. Sana sila, wala pa sila dito. At ako si Ol. At ako si Ol. Video. Mga po sa inyo. Kami ang group 8 para makapunta na kami doon sa inaasang destinasyon na sa Mount Banahaw. Dito pa lang kami sa high school covered court mga oras ng 5:34 ng umaga. So, andito yung mga kasama namin na mga ka-section namin o mga pangkat. Naiinap na yata sila dito. Pero malapit ng tayo maalis na dito sa high school sa Maris. Kita ko? Oo, kita. Ito ang sasakyan naming bus papuntang Mount Banahaw. Oo, maganda. Nataman ako ba? Oo, maganda. Ayan nga eh. Okay. Sasakay na kami dito. Kastila. Kasi alam naman natin, during the Spanish time, ang simbahan ang ating gobyerno. And meaning to say, kapag binigyan kita ng parokya, para na rin kita binibigyan ng kapangyarihan. Okay? Gusto kong makita ninyo, no, na ang pagkuha dito sa Mount Banahaw, ang pagpunta o pagtakbo o pag-retreat ng mga tao rito sa Mount Banahaw, ay yung pag-gain natin ng kapangyarihan. Now, sad to say, hindi ibinigay ng mga paring Kastila. Kaya nga, di ba, natatandaan nyo kanina, sabi ni Sir Toto, pinagtatantad si Hermano Pule. Okay? Na ang sabi niya, babalik siya sa ganitong lugar para muli itatag ang simbahan ng Diyos, which is, hindi niya nagawa. Sino nagpatuloy? No? Agripino Lontok, yung isa sa mga ermitanyo ng Mount Banahaw. Kakatap lang namin papunta doon sa Ciudad ng Mistica. Dito kami ngayon. Papunta na kami sa destination. So mahaba ang lakbay namin papunta sa destinasyon namin para mag-warm up sa warm up. Ayun. Warm up. Exercise. Tama? Yes, we're going to exercise. English. So, yun. 4, 3, 2, 1. Okay. Jumping jacks. Ready? 1. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Warm up ka rin. Okay. Let's do rotations. So, we start off with So, small circle muna pag ganyan. Okay, ready? 1. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, this time big circle pag ganyan. You want to aim forward? Dito kami lalakad sa kawalan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero ginaguide kami ng aming mga kuya. Sinong kuya? Si Kuya Toto. Madlum experience. Oo. Okay ka lang? Okay lang. Just slip of the day. Be careful guys. Hawak kayo sa bato. Hawak kayo sa bato. Kami nahihirapan pagtaas. Pero masaya. Kahit papaano. Oh my God, bakit may tumutulo? Ba't may stiko dyan? May tumigil sa aming paglalakbay si
Robert M. Ricaport. Na-asthma siya. Nagkaroon siya ng asthma, kaya medyo tumigil muna siya. Mamaya na pagpatuloy. Okay? Ito yung tinatawag natin ina ng awa. Sa lugar na to, no, ang konsepto dito, okay, yung mga namamanata, dito sila, basically parang ano, basically, ito yung tinatawag nating Mother of Perpetual Help, na kung saan lahat ng mga hinihiling natin, no, hihingi tayo ng awa, basically. Okay? Isa ito sa mga unang pwesto. Okay? Kasi sinabi nga ni Kuya Toto kanina, Kuya Jean, tsaka ni Kuya Franz, na ang kwento ng Mount Banahaw ay hindi natin pwedeng tanggalin sa kwento ng pangkabuang kasaysayan ng Pilipinas. Nagkataon lang na sa Mount Banahaw na si Hermano Pule na kilala sa pangalang Apolinario de la Cruz, no? Nanghingi siya ng parokya. Hindi siya pinagbigyan. Ang ginawa sa kanya, no? Tinadtad siya. So basically, dads talaga, di ba? Noong sinabi niya na yung mga lugar na kung saan unang-unang naging pwesto. And this is the time para makita nyo na nung pwesto ko, yung bato na yan na nasa likuran ninyo, kaya siya yung parang Mother of Perpetual Help kay Mama Mary, na Sacred Heart, kung magiging malaro ang imahinasyon, para siyang puso. No? Ito malaking bato to, itong boulder na to, nasa harapan natin. Okay? So dito, ang sabi ko, Magandang tanghali. Sa nakikita nyo, kakatapos lang namin ng matapos ang husgado cave. Nakita nyo naman, wala akong kasugat-sugat. Ay, ang ibig sabihin na hindi ako makasalanan tao. Kakatapos lang din namin mag-lunch. At susunod ay pupunta kami at maliligo na kami sa ilog. Maraming salamat. So, RJ, ano na naging karanasan mo sa pagpasok mo sa Husgado Cave? Nung unang karanasan ko, pagpasok ko pa lang, kinakabahan na ako kasi nakita ko yung lalim ng kuweba. Doon pa lang nahirapan na ako. Pagkatapos nun, may masikip na daanan, kala ko hindi ko matatapos. Tapos yun, nakapasok ako doon, tapos natapos ko yung... At nakalabas ako sa kuweba. Ngayon, alam ko na walang imposible sa taong posible. So, walang nangyari sa'yo, yung mga sugat o mga ganon? May konting sugat, ito lang, sa kamay. Guys, wala nang mainit. Hindi natin solo ito muna. So, ayun. Ano nangyari sa karanasan sa Husgado Cave? Naligo ako. Naligo. Sa basa lang yun, no? Nahirapan lang, no? Diba? Can I have water? Actually, get my water. Sige. Umaga na lang. Nandito kami, nasa tambay muna kami dito. Pero mamaya pupunta kami sa mag-hike na kami doon papunta sa Calvario. Doon makikita na yung mga cruise nakatayo doon. So, mga ilang na lang, hihintay namin yung mga instructions ng mga kuya namin. Okay? At kinalauna siya yung pinalanganan ng Mount Banahaw. Dahil sa tinatawag na sa Tagalog term o sa mas malalim na Katagalugan, ito yung Banaw na tinatawag. Ibig sabihin, mataas na lugar or vantage point. Ayan ang Mount Banahaw. Ito na gusto ko anin dito, ito yung sabi ni Ilito, di ba? The community that stays here, tawag nila Ili, di ba? The community that stays on the top of the mountain. Okay? Kaya lang, nung time ng Spaniards, nung nagkaroon ng revolution, ang tawag nila dito Ilihan. Ilihan means takbuhan. Ibig sabihin, in modern day terms, dito nagtatakbo, nagtatago, ang katipunan dito tumakbo.
yung mga sa lista na yan, bunga rin yan ng Katipunan. Gaya na sabi ko sa inyo, di ba? He was a member of the Katipunan, kaibigan siya ni Andres Bonifacio. He was there when they formed the Katipunan noong 1892. Okay? Earlier. Tapos nagkaroon 1896, di ba? 1896, the revolution broke out kasi it was discovered by the Spaniards, correct? So si Macario Sakay was a barber, okay, na kaibigan ni Bonifacio. Nung namatay si Bonifacio, naiwan si Macario Sakay. Eventually, si Emilio Aguinaldo, although he set up, sumusunod sa kanya, kasi yung kilala siya taga Cavite. Yung mga outside of Cavite, yung organized forces during that time were just the Katipunan, right? So ginamit niya rin eventually yung Katipunan. So from the Spaniards all the way to the Americans. Now si Macario Sakay was the third supremo of the Katipunan, pangatlo, okay? Kasi namatay na nga si Bonifacio. Then Aguinaldo took the reins. Ginamit niya muna Katipunan before he set up his own revolutionary government. Eventually, nung umalis na si Emilio Aguinaldo, okay, he went on exile, si Macario Sakay set up the third Katipunan. This was from 1902 all the way to 1907. Ang kalaban na niya were the Americans. Okay, Americans na. Ang tawag niya, he called this government Republica de Tagala. Okay, Republic of, ang sa kanila, si Bonifacio tsaka sa kanya, ang Tagalog, ang ibig sabihin nila buong Pilipinas. Okay? When they said Tagala or Tagalog, that actually meant the whole Philippines. In fact, sa writings ng mga embassies in Manila, noong time na yon, even the Spaniards recognized Bonifacio as the president during that time. Pero ngayon, pinag-aaralan pa yan, pinadinidebate ng mga historians natin. Okay, kasi alam natin, di ba, based on history, si Aguinaldo ang first president, correct? Pero based on the writings ng mga embassies and the Spaniards, they considered Bonifacio as the first president. Pero of course, hindi pa yan, right now, hindi pa siya recognized. Pinag-debate pa lang here sa set up base dito sa Banahaw, tsaka dyan sa Mount Cristobal. In fact, one of the reasons why the Americans called this the Devil's Mountain was because, kasi nga si Macario Sakay, hindi siya nagpapagupit. Although barber siya, what he said was, unless we reclaim freedom or kasarinlan, hindi ako magpapagupit. Kaya mahabang buhok niya. Diba kaya ang tawag nila pag bandido? Of course, Americans called him bandit. Okay? Pero he was a freedom fighter. So anyway, naka-raidilyo sila. Dito sila. Pag hinahabol sila ng Americans, nakita na si Macario Sakay pumasok sa woods. Tapos biglang may lalabas. Actually, hindi na si Macario Sakay yun. Kaya lang, Katipuneros, dressed the same way, mahaba rin buhok. Kala nila si Macario Sakay pa yun. Tapos biglang lalabas doon na naman sa kabila. Tapos lalabas naman sa kabila. So akala nila, may milagro, may character. At the same time, pag pumasok sila dyan, walang nakakalabas sa buhay. Okay? Kaya tinawag nilang Devil's Mountain yan. Okay? So, not just the fact na yung tradition ng good and evil, pero the fact din, itong particular place na yan, dyan nahirapan talaga. Hindi mapasok ng Americans. Okay? So, 1907, eventually the Americans offered Macario Sakay amnesty. Diba? Same thing which the Mas masaya dito sa Pilipinas kung mahal. Mas lalo na ang inakyat ko. Kuya, paanong inert? Naniniwala kasi sila na sa balon ni Jacob, sa likod niyan, yung balon, pag nag-dip ka doon ng 3 times, uuso ka. Hindi, wait. Iba yun. Ibig sabihin kasi from water to water, uuso ka pa rin. Right? Bakit? Kuya, why? Merong scientifically at saka merong yung paniniwala dito. Nakuha? Yung paniniwala dito, kapag nag-dip ka daw doon 3 times, pag-ahon mo, yung usok, yun yung mga sins mo. Although, ang ipagpe-pray mo kasi sa taas, yung lahat ng kasalanan. Or yung mga gusto mo kayo pag-pray. Tama ba? Now, pag nag-dip ka naman doon ng 3 times, scientifically, yung water kasi dito, since ang Mount Banahaw ay pinakuha, ang hangin mo pa, ano magkakaroon? Chemical reaction between sulfur and salt. Oo. Tawag doon ay usok. Okay? Yun yung scientifically. Now, kuya, ano naman yung nasa kaliwa namin? Ito yung Kaba ni San Isidro. Sa Kaba ni San Isidro, naniniwala sila na bago ka pumasok, after mo mag-cleanse, iiwanan mo lahat.
Kaya nga siya kabal. Treasury. Okay, iiwanan mo lahat. Doubts, fears, problema, magiging problema, takot mo sa pag-akyat, yung takot mo sa paniniwala mo, lahat. In short, bago ka pumasok, dapat talaga totally ka na clean. Kaya mapapansin nyo, mayroong dalawang stand ng candle. Ginagawa namin dito, nagpe-pray kami. Ngayon, bago tayo bumaba, gusto ni Kuya, mag-offer tayo ng short prayer. Okay? Magandang hapon. Andito na po tayo sa isa hindi na paniniwala kung dito nagbabad sila sa mga tubig ang mga tao dito. Kung saan naniniwala sila na maaaring malinisan sila ng mga kasalanan nila. Kaya dito naagos yung mga kasalanan nila. Yung malalo yung ilog pupunta doon sa bilang dulo. Ito po ang healing water na sinasabi nila. Nakakapagaling daw ito ng may mga Kuya Jin, Kuya Jin. Nandito po kami, pauwi na po. Hinihintay na lang po nila yung, ayun po yun, nandun sa pinakadulo. Hinihintay na lang po nila kami dumating para umusad na po ulit. Punta na po kasi kami sa aming mga bus. Dito pa yung mga ibang kasama namin, mga kaklase namin. Hello! Tapos nandito na po kami ngayon sa bus. Nag-response na po kami mag-BS. Nakabalik na kami mula sa bundok. Sobrang nakakapagod. Masaya. Yun lang. Masaya dito. Ay, wait.